Saturday, February 28, 2015. Good. At paano nila malalaman? May registration ba ito? May mga... May bayad ba? May binibenta ba kayo? Ganyan and all. Paano nila kayo mahanap at itong event na ito? So, we have Facebook fan page. Search na lang nila yung The Voice of the Applicant, or they can call us at 0947-4372641 or at 0926-366-0706. Ayan, para sa kapakanan ng mga listeners natin ulit, ano ulit yung mga numero na pwede nilang kontakin o hanapin? So again, you can dial 0947-4372641 or 0926-366-6076. Ayun. Or search sa Facebook, no? Voice of the Applicant. Ayan, sa Pag di nyo Facebook. nakita, kakaltukan ko kayo. Amayos ka. Makikita nyo yan. Huwag kayong mag-alala. Tiwala lang. Yes. Ayun. And, ayun na nga, ito ng paborito natin tanong. Is there someone, some who, something, or somewhere Gusto ko yung something na i-greet na yun. you would like to greet this morning? Yung mga pinilit nyo rin, mga makinig. Makinig, Meron ba, Ralph? Yes, of course, we want to greet yung mga ka-group mates namin on behalf of Meteor Production and lahat ng kaklase namin. And sana, guys, pumunta kayo, especially PUP students and other branches. Pero actually, we have, school, iba't ibang schools na pupunta like UST, Cavite State University, Iris, and so on and so forth. Ayun. Sabi sa inyo, pag PUP yan kulit na. Ikaw Alex! Hi lang sa mother and sa mga kapatid ko. And sa Meteor Production, hi guys. Siya, hindi mo siya babatiin? Kinabahan. May alam mo. Kinabahan. Bakit nag-text sa'yo? Sabi XD, Siya, sabi niya. syempre yung mga best friend O niya. yun, syempre. O lahat naman may best Lusot-lusot friend. tayo. Again, on February 28, 2015, saan ito gaganapin? So, it will happen on SM Santa Mesa Cinema 1 Ayan. from 12 to 5 p.m. but the registration start at 11 a.m. Ayan. Ayun. Yung dating tag 25 pesos sa sinihan, naku, 75 na. Tapos pag wala kang gold member, naku, hay, buhay nga naman. Lahat nagmamahal, tayo na lang hindi. Nakakainis yung dire-diretso yung reklamo mo. Ay, naku, Ada, naririnig mo ba? Ano? Yung tibok ng puso ko para sa... Wala, ay, lumanan niya. Uy, Oh, Miguel. ito na nga. Maraming salamat po sa kay Alex Garcia at kay Ralph De Jesus ng Meteor Productions from Polytechnic University of the Philippines. Thank you. Thank you so much. At see you sa event ninyo sa Feb 28. See you guys. Ayan. Ayan, alright. Ngayon naman, dahil, ito na, excited na tayo. Power. Gusto ko yung- Dito na. Gusto ko yung gumawa ka ng stinger na live at ngayon mo lang naisip. Ladies and gentlemen. Hindi, ito nga. Kasi di ba a few weeks ago actually, nakausap natin ang, anong tawag dito? Ang Power Max Yes. Consulting. At meron nga, pinalad tayo na actually magkaroon tayo ng bagong segment. Na Yes. syempre, kapupulutan naman talaga ng inspiration, motivation, at ang empowerment ng mga kabataan. Ay, naku, bagay na bagay sa show natin, Youth Power Radio. Eh, no? yun na nga. Tapos, naku, power din ito. Edi, ito na. Kaya nga power. At syempre, pinangalanan natin ang segment natin na Maximizing Your Power. Ayan, kasama natin ang host ng segment na ito, si Mr. Rene Espinosa, ang president ng Power Max Consulting Group. At syempre, si Miss Nikki Nimitz. Asa na yun? Nawala ako bigla. Marketing Officer ng Power Max. Ayan. Hello Good po, Sir morning. Rene, Ma'am Nikki. Thank you, Ada. Good morning. Good Ayan. morning. Uy, Ada, magpasalamat ka nga. Gumawa sila ng ano mo. Oo nga, natuwa nga ako. Nahiya ako actually, na-lost pa ako. May papasahin ko na nga lang. Ayan, sige po. Go ahead, take it away. Yeah, welcome aboard. And good morning. Welcome to our segment, Maximizing Your Power. And yes, kami ang mga bagong kasama nyo, kakwentuhan at kapupulutan ng aral. Ito, Maximizing Your Power. And today's segment is packed with a great deal of interesting stuff. Yes. Alright, Sir Ned, dahil ito yung first show natin, I'm pretty sure na maraming curious kung ano ba ang Maximizing Your Power. But before that, iklaro muna natin, sino ba yung mga target listeners natin dito or yung mga target audience natin? Okay, since ito ay part ng Youth Power Radio, ang target natin ay yung mga youth, kagaya natin. Yan, yung mga yappies. Yes, of course. Young urban professionals, junior or senior members of the team who are still young, supervisors, and perhaps managers who are still young. Yun. Yan, di ba? Nakaka-excite naman.
Yes. And dun pala Yapis, sa natuwa naman ako doon. Oo, malapit ka na. Malapit ka. And dun pala sa question natin, so going back, why is it called maximizing your power? Yeah, good question. Our resources are limited. Maski ikaw ay rank and file, supervisor, business owner, limited ang ating resources. And we need to find ways to optimize the utilization of our asset. Pag sinabing asset, kasama na yung iyong knowledge, kasama na yung skills, talents, and abilities. So marami mga tao, I'm sure marami tayong nakikinig ngayon, Yes. gusto Yes. nilang umasenso. Sana ma-promote ako. Sana ako yung matap ni bossing pagdating sa project na to. Ang tanong, anong ginagawa mo ngayon? Correct. Kasi may kasabihan tayo, if you want to have more, you have to be more. You have Tama. to add value to yourself. Tama. So, kaya ang ating segment na ito, it will find way to sharpen our axe. Maghahasa tayo ng ating palakol. Wow, sounds great. Very powerful, di ba? Yes, Very oo powerful. nga. Nakaka-excite. Mataga ka ba naman ng axe eh? Pero paano ba natin ito ma-achieve? Meaning to say, paano ba yung format natin dito, sir, if ever? Magkakaroon tayo ng mga talakayan sa mga bagong trends, lalo na ngayon, Asian integration niya ngayon 2015. Kailangan nag-update tayo ng ating knowledge. Paminsan-minsan magkakaroon tayo ng mga special guest para magbigay ng kanilang expertise sa iba't ibang topics. Ang dami palang makukuha ng mga listeners natin dito. Pero sir Rene, since first show natin to, baka pwedeng di naman masyadong heavy muna. Oo nga. Light muna. Oo, light. light. Padamahin muna natin sila. Appetizer ba? Yes, love month ngayon eh. Ayun, so, paano ba? Paano ba natin uumpisahan to, Oo nga, sir? love month ngayon, marami pa nga may hangover ng Valentine's eh. Sino? Saka ba napunta ng Valentine's? Nung Valentine's po ako ipauwi galing Marinduque. Nag-workshop po kasi kami nila Sir Pocholo. Pero yun okay. lang, trabaho po. Sige, since love month ngayon, i-relate natin sa empleyado at love month, ang ating i-discuss ay office romance. Uy! Wow. May ano. Andrew, malapit ka na. Ano? Wala Para ka silang dalawa lang ata to ah. Yak! At ang tanong natin is office romance good or bad? Ayan, what's your opinion? Interesting. So, Interesting. merong tayong premyo kasi magkakaroon tayo ng special contest. Ito ang gusto ko kay Sir Rene. Pag nandito siya, may preview eh. Kasi dahil siyempre uso ang mga pick-up lines ngayon. Uy! So, text your favorite pick-up line at meron tayong prize. Yan! Saan yung phone ko? Ang winner ay magtatanggap ng isang pair ng monopod at Bluetooth shutter worth 500 pesos. Wow! Yan. So, saan sila pwede mag-text? Sige, tamang-tama sa mga mahilig mag-selfie or mag-groupie, huwag nung palapasin. So, text us your favorite pickup line at 0915-1960-258. I'll Yan. just repeat, it's 0915-1960-258. Don't forget to include your name and the name of your company or school if you are a student. Ayan. Siyempre, ipopromote din natin yung contest na yan sa Facebook para sa susunod na pagbalik ng Maximizing Your Power, ma-announce natin kung sino yung winner. Pero, anong pag-uusapan natin sa office romance, Sir Rene? Yan. Pero bago yan, baka meron kayong mga pick-up line. Ay, naku, si Andrew po! Marami yan. O, ba't nahimik kami na? O, game. Na-text ko na. Ikaw pa yung winner, nakakahiya naman. Wala akong maisip eh. Ano ba? All I think about is you. Siyempre! So cheesy! Nakakainis. Andrew, magnanakaw ka ba? Halata eh. Mukha ka kasi Ayun. mga pick-up line Ayun po. talaga. Ayun na yung ano ko. Yun na yung pick-up ko. Alright. Ano yung Sige, pagka may pick-up lines, it shows that love is in the air. Yun. Mga Ang concern, what if Cupid's arrow land in office premises? Yun. Pag napunta sa opisina. Uso nga ngayon eh. Hindi, actually, uso talaga. Sa ngayon sa Society of Human Resource Management, about 40% ng workers have had or are having office romance. Ooh. So 40%. Wow. So how do we handle love affairs in the workplace? Yan ang tanong. So is it harmless or is it a recipe for disaster? Disaster. Luluto kami. Simmer for 10 minutes. Kadalasan, in general, we can classify the opinions of people into two. Una, may mga nagsasabing all is fair in love. Pwede, lahat pwede. Yan, di ba? Yung iba naman, ang kanilang perception ay
true love must be with honor. So, kailangan it must respect the ethical standards, Okay, sa mga company conservative. policies. Yan. Yes. Mhm. So, ano ba yung good, bad, and ugly pagdating sa office romance? Nako. Ugly. Good, bad, and ugly. May So, ugly. good. Ano ba yung advantages sa office romance? Siyempre, yung una, pwede natin masabi, kilala mo na eh. Imagine na meet mo yung kasama mo ng 40 hours a week. Tama. Araw-araw nakikita mo, napapansin mo na kung pang ilang suot na niya ng t-shirt. Ganun usually. Hindi lang yun. Habang tumatagal, lalong nagiging maganda at lalong nagiging gwapo. Akala ko habang tumatagal, lalo Lalo sumasarap. sumasarap. Kaya pala yung ibang gusto magtrabaho. Yun lang. Oh, di ba? So, yun ang isang advantage. At syempre, sabi nga, pagka ikaw ay in love, ikaw ay mas inspirado magtrabaho. Ay, oo. When your love blood is simmering. Ay, may ganun, Talagang no? kumukulo. Oo. Nasobrahan ng kulo, nawala. Nag-evaporate. Ano naman yung mga disadvantages or bad? Sige. Sige nga, ano ba yan? Ano ba yan? Sige, ano? Makinig ng mainam. Ano ba? Sige, Sir Rene. Ano ba yung mga disadvantage? Kadalasan, yung isang tinuturing na disadvantage or the downside is the perception of favoritism. Halimbawa, superior-subordinate relationship. Ito, isang true case. Isang real estate sales manager, meron siyang tao na ahente, pero nagkaroon ng dispute pagdating sa crediting ng sales. Open yung kanilang relationship. So, dahil sa alam ng lahat, kahit na alam niya na dapat sa girlfriend niya ibigay, naaalangan siya kasi he was afraid of being accused of favoritism. Actually, totoo. Hindi ko nga alam, Sir Rene, ano ba yan? Is that Filipino culture or is that parang something that happens in general na parang kumbaga given na nandun yung dilemma mo of being personal or being professional kapag yung, kunyari, parang jowa mo na yung pinag-uusapan na magkatrabaho kayo. Is that a Filipino thing? Or, Lahat ng tao, maski anong kulay, yun ay talaga. nagmamahal. Ay, may ganun. Nakakaloka. Sa bagay. Kaya lahat talaga tinatamaan. Oo nga naman. Ang isa pang situation kapag not so secret. Kasi yung isa open eh. Tama. Pero paano kung not so secret? Yan. Pero, kala nila, sekreto, pero alam na pala ng Alam buong na, bayan. sila na lang ang hindi nakakaalam. So, Tama. ang isang problema ron ay, yun nga, yung magkakaroon ng inggitan na pinapaboro ni Bossing tong si Juan kasi Siya pala, may crush siya sa kanya eh. Yan, diba? Tama. Oo nga kasi naman. mag-on sila eh. So, yun, ang isa pang disadvantage. Isa pa yung conflict of interest. Halimbawa, si accountant, yung nag-submit ng liquidation report, ay kahit na mali-mali, ay ito-tolerate niya. Kasi meron silang pagmamahalan. May something. May Oo. something. Merong password. Password. Natawa ako dun sa password. Siya lang Bagong term nakakaalam. pa. Oo, siya lang nakakaalam. Oo. Oo nga naman. At isa pa yung selosan. Lalo na kapag ka not so secret, di ba? Tama. So, jealousy will rear its ugly head. Ika nga. Siyempre, yung iyong Romeo or Juliet, merong mag-flirt. At siyempre, ang mangyari, kukulo yung dugo mo. Tama. At siyempre, habang andon, cool ka lang. Oo. Pagkatapos, Saka, sasabog. tama. Oo You nga. will go ballistic. So, yun pang isang downside. Yes. So, Sinisada ba, hindi ba kumukulo yung dugo mo kay Sir Andrew? Ay, matagal. Nag-evaporate na nga, ma'am. Actually, wala na yung dugo. Wala na yung dugo. Ako White blood ng cells dugo. na lang Oo. po. Di, pero ang ending, so ano nga ba ang ating verdict, kumbaga, Sir Rene, Ma'am Nikki? So is it actually good or bad to have office romance? ang naging posisyon ng maraming employers ay to totally ban, prohibit office romance kasi dahil nga may mga downsides. Tama. Ang isa pang hindi natin nabanggit na downside dito is pag nagkaroon ng breakup. Oo nga, Nagkaroon tama. Magkakaroon ngayon ng awkward situation sa opisina. And it can affect your work performance. Yes, Totoo, definitely. tama. Actually, naalala ko dati, isa sa mga naging trabaho ko before, ang ginawa is that lahat ng mga alam na, kunyari, na
mag-asawa, mag-jowa, kung anik-anik, pinaghiwa-hiwalay ng department. Kumbaga parang naging rule na sa isang department hindi pwedeng may mag-jowa, may mag-asawa. Isa sa kanila kailangan ilipat sa ibang department. Yes. Dahil nga dun sa mga conflict of interest na yan. Meron ba tayong text? At yes, ay Uy! naka-receive tayo ng isang text message. Ikaw ba yan? Ikaw Sa ba kanya to, rin. Sandro? Hindi ako yan. Hindi ako Ito yan. yung mobile number from 0927-826-3175. Kabayo ka ba? Bakit? Kasi mukhang kabayo. Ano sabi? Kabayo ka ba? Kabayo ka ba? O, bakit daw? Bakit daw? Kasi tuwing nakikita kita, tumitigidig ang puso ko. Ay, Sharon naman. Nagpakilala ba ang ating ano? Hindi siya Ay, nabigay nako, ng dapat name. ibigay niya yung Nako. kanyang... Dapat Galing saan name number and ba yan? company. Nako. Globe, 0927-826-3175. Yun lang. Ayun, kung sino ka man ate, kuya, i-text mo ulit yung name, yung contact details mo para naman malaman. Oh, sayang yun, oh. Ano Kaya to? Ano, monopod tsaka Bluetooth shutter din to, oh. Oo. Naman, no? Ay, nako. Bahala kayo sa buhay niyo. Ayan, o yun na nga, the office room. Nakaka-excite naman. Tamang-tama para sa love month. Sabi nga nila, Andrew, alam mo ba yun, na ang February ay nutrition month. Talaga ba? Oo, hindi na daw love. Kasi maraming ampalaya. Oo, maraming mga bitter. Nakakainis. Anyway, so yan po ang unang-unang episode ng Sa ating... mga susunod, mas mahaba na ang... Oo nga, tama. Hindi, pero maraming salamat, Sir Rene, Ma'am Nikki, para sa isang napaka-light but yet very informative na segment ng na episode ng inyong Maximize Your Power segment. Ang una nilang topic ay Office romance. Oh, di ba hindi Ayun. heavy? Oo nga, Light, correct. Oh, light. feeling ko sa susunod, medyo seryoso na tayo. Seryoso na tayo. Correct. Pero syempre, naglo-look forward tayo sa mga tips nga para sa mga young professionals kung gusto nyo mapabuti ang inyong career. Yes. 'Di ba? Kung paano kayo parang yung pinag-usapan natin kanina, how to stand out in the workplace. Tama-tama, no? Marketing, HR, yung pinag-uusapan natin. Lalo na sabi ng mga guests nyo kanina, how to become number one. Yun, o, di ba? Ay, Ayan, nakaka-excite. marami silang mapupulot na aral dito with Yun. regard to the how to become number one. Ayan. Dapat Syempre, every week nandito kayo. oo, hatid sa atin yan syempre ng Power Max Consulting Group. Ang isang motivational, ano ba? Ano description ng kumpanya niya, sir? Kayo ay provider Great ba? to events, Ayun. Ayan, event Seminar. management, seminars, learning sessions, yan ang focus natin. At ang susunod natin pag-uusapan ay leadership. Ay, gusto ko Wow. yan. Ayan. Everything rises or falls on leadership. Sabi Tama. nga ni John Maxwell. Tama. Kaya yung mga young professionals natin, gusto nyo umasenso, kailangan i-develop nyo yung leadership skills. Alright. Yun. O yan ang mga abangan nyo sa susunod na segment ng Maximize your power. Kulang na ING. Gusto ko isa pa, take two. 1, 2, 3. Maximizing your power. Ayan. Ang bilis ng oras. Correct. 10:30 hanggang 12 tayo di ba? Next time, 10:30 hanggang 8 ng gabi. Sabi ko dapat 10 pa lang nagsisimula na tayo. Sabay Joke. ko. Ayan. Nanawagan bigla na. Anyway, nako, sama na natin sila sa ating closing spiel natin, Oo mga nga. kaibigan. Again, next week, abangan nyo kami, Sabado, 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Again, kasama nyo yung pinaka-cute and adorable na DJ sa ilalim ng lupa. Once again, DJ Andrew at your service. At- Kasama ang, Ayan. Sorry naman. Akala ko tapos ka na. ang napakagandang voice here queen na si... Ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada at syempre sa ngalan ni R.S. Mojica, ang vote teacher ng bayan at ang Voice Master of the Philippines sa si Sir Pocholo de Leon Gonzalez. Magkita-kita po ulit tayo at magkarinigan sa susunod na Sabado dito lang sa nag-iisang lakas ng kabataan. Ito ang Youth Power Radio! Bye!